Hanggang ngayon po ay hindi naman pinagtatalunan pero minomonitor ko po yung galaw ng Kongreso at Senado. Halos lahat ng senador, hindi ko sinabing lahat, halos lahat ng senador, pati si Senate President Escudero, ay nagpapahayag na walang blank item dyan po sa 2025 budget. Kahit po anong sabihin ni Congressman Ungab na siyang nagdala ng dokumento kay Duterte, former president, at tumarap sa media nung isang gabi na sinasabing illegal yung budget dahil merong blank item, hindi ho totoo. Kasi nga, dun sa General Appropriation Bill, lumalabas, draft lang yan. Committee report yan. Hindi yan yung pinirmahan ng Pangulo. Okay? At yun hong draft na yan, yan pong blankong yan na sinasabi ng kampo ng mga Duterte sa BICAM, hindi po yan yung pinirmahan ng Pangulo. Dahil ang pinirmahan ni Pangulong Marcos bilang Chief Executive ay yung General Appropriation Bill na naging General Appropriation Act. Walang blanko. Kahit ang mga senador na pumirma ron at kasama sa BICAM, nagsabi sila na walang blanko sa General Appropriation Act. So walang problema yung batas. Kung ano man ang nakita nitong kampo ni Duterte at ni Congressman Ungab ng 3rd District ng Davao doon sa BICAM, hindi ho nakakabahala yun. Kasi yun po ay BICAM report. Maaring draft lang yun, proposal lang yun, pero hindi yun ang nasunod. Ang sinunod ay yung doon sa pinirmahang batas na walang blanko, walang blank item. So ayan, until na wala pong congressman o senador na tumayo para paboran si Duterte at si Ungab diyan sa isyong ito. Lahat sila tumayo bilang mga member ng BICAM na hindi nalusutan at wala doon sa, kahit to si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, doon sa BICAM, posibleng merong blank item. Blank doon sa BICAM report. Pero doon sa General Appropriation na pinirmahan ng kanyang kapatid, ng ating Pangulong Marcos, wala daw pong blank items. Ayun. Pati si Amy, nakumbinsi na walang ganon. Anong ibig sabihin niyan? O magagalit yung mga DDS kay Amy? Ay si Amy Marcos, member ng BICAM. Okay? Ayun ang kanyang sinasabi. Yung pinipirmahan ng Pangulo, hindi pwedeng may blanco. Yung mga BICAM report, draft at anumang mga proposal, natural. Magulo yun. Hindi talaga final yun. Kaya nga, draft lang eh. Ayun ho ang ginagamit ngayon ni Congressman Ungab na isinubo kay, kawawa naman si Duterte, sinubuan ng ganun dokumento. Ayun naman hong dating Pangulo, siyempre, naniwala kay Ungab siguro, ginawa, kaagad-agad iniharap sa media at sa publiko, ito, huwag kayo magbayad ng buwis, illegal itong budget, o ito, kalokohan ito, mali ito, ganyan kagandaan banat, o ngayon. Sinabi ng Pangulong Marcos, he is lying. He is lying. Paulit-ulit na sinabi ni BBM, President Bongbong Marcos. Oh, ay napakasakit po no. Pag sinabihan ka ng isang presidente na ikaw ay liar, nagsisinungaling ka, masakit yan. Lalo na dati kang Pangulo, sasabihin ka ng ganun, masakit yun. Pero bakit ginawa ng Pangulong Marcos yung kasi galit na siya. Kahit nakangiti siya sa interview, pero yung mata niya iba ang tingin, may galit na. Napiko na ang Pangulo. At yun naman ang kailangan. Dahil sobra na kasi ang panlalait, mga bata, mga batikos na wala sa lugar. Eh yung Executive Secretary, Chief Justice ng Supreme Court dati yun. Papayag ba naman yun? Si Senator Recto, ngayon is Finance Secretary Recto, si DBM Secretary Amina Pangandaman, yan po ay dating executive assistant ni Senador Edong Angara, yung tatay ni Senador at Secretary Sani Angara. Ano po yun? Nasa opisina po yun ni Edong Angara nung araw. Alam niya ang batas, alam niya yung paggawa ng budget. Okay, NEDA Secretary General at lahat ng economic manager, papayag ba yung papipirmahin ng Pangulo na merong blankong items? Hindi. Lalo na si Executive Secretary. Hindi lang abogado, dating Chief Justice, hindi papayag kasi alam niya magiging problema sa Constitution yun. Hindi talaga. Kaya nga sinabi ng Pangulong Marcos, he is lying.
paulit-ulit. Kasi nga, sinubuan, malamang si Ungab kasi nagsasalita ngayon sa media, hindi na si Duterte, hindi na makasagot si Duterte. Kasi, sablay. O si Ungab ngayon, ginajustify nga na, walang problema kung minakita kang dokumento doon sa committee report, wala yan, hindi naman yan ang pinirmahan ng Pangulo. So, walang problema sa batas. Ang pinirmahan ng Pangulo ay yung proposed bill na naging batas matapos pirmahan. So, yun ang malinis. Alang problema rin. Talaga lang, Ayun ngayon, walang kakampi, walang kumakampi kay Ungab at kay dating Pangulong Duterte. Katulad ng sinabi ko, maging si Amy Marcos na identify sa kanila, hindi naman Marcos loyalist. O galit niya nga yan ng mga Marcos loyalist kay Amy. Pati si Amy nagsabi. Hindi siya pumirma doon sa committee report na yan, pero naniniwala siya at hindi pwedeng pirmahan ng Pangulo kung merong blank item. Walang blank item sa General Appropriation Act, sabi ni Senador Amy. Maging Chis Escudero, Senate President, maging si Gatchalian, maging si Villanueva, at yung iba pang mga senador, wala daw pong blank item sa General Appropriation Act, itong national budget na ginagamit na ngayong taong ito. Ayan. Mga congressman, wala kang marinig sa kanila. Wala. Si Ungab, congressman ng Davao City, nag-iisa. Ultimo nga yung anak ni dating Pangulo, si Duterte, Pulong Duterte, hindi rin nagsasalita, hindi rin yata. Tahimik din. Walang kakampi. Dalawa lang sila. Ginagamit na publicity ng ibang mga politiko na kailang kakampi, ala rin. Kasi nga ako sablay. Tsaka, sinabi nga ng Pangulong, he is lying. O, edi lahat kayo. Kung sinabihan ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling si Duterte, edi lalo na si Ungab. Sino ba naman si Ungab? At saka yung iba pa dyan. Yung sinabihan ng nagsisinungaling ng ating Pangulo, dating mataas na opisyal, dating Pangulo. Sino pa ba? Pag sinabihan ng Pangulo na nagsisinungaling yan, so ibig sabihin yan, lahat na nagsasabi na merong ganyan, nagsisinungaling. Ayan ang dating nun. Yan po yung aking analysis at opinion sa isong yan. Relax lang ho tayo. Hindi natin palalampasin ang mga ganyang isot. Higit sa lahat, lagi kong ipapaliwanag, kahit paulit-ulitin natin topic yan, para hindi kayo malinlang, para hindi kayo mabudol. Itong aking channel, sasabihin ko at pangangatawan ako, ano ang totoo. Pinag-aaralan ko at sinusuri kong mabuti ang aking sinasabi rito at pinag-uusapan natin. Dahil ayaw ko kayong malinlang. Gusto kong igabay kayo ng aking mga subscriber at viewers sa tamang impormasyon. Hindi sa propaganda ng mga kabilang kampo na o hindi man lahat, halos lahat, sablay, sabit. Walang pagpapatunay. Puro intriga, paninira, pagpapabagsak at kawalan ng respeto sa gobyerno at sa Pangulo. Please like, share ng video ito.